Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Inamin ni RJ Abarientos na ang mga death threat na kanyang natanggap pagkaraang matalo ang Barangay Ginebra laban sa Meralco sa Game 2 ng kanilang quarterfinals series ay nakakaalarma. Subalit hindi niya ito hinayaan na maapektuhan ang kanyang laro kung saan tinulungan niya ang Gin Kings na kunin ang panalo sa Game 3 nitong linggo na ginanap sa Inares Center, Antipolo at tuluyan nang makapasok ang Ginebra sa semifinals laban sa Northport. Natanggap ng 25 anyos na gwardiya ang mga online threat pagkarang hindi niya mapasok ang panablang 4-point shot na dadalhin sana sa overtime ang laban. Ilang oras pagkatapos ng kanilang pagkatalo, ibinahagi ni Abarientos sa social media ang mga banta na kanyang natanggap na sinabing natalo ito ng 400,000 piso dahil sa pagkatalo nila. Subalit siniguro ni Abarientos na nakapokus siya sa do or die battle laban sa Bolts kung saan nagposte ito ng 16 na puntos, 4 na rebounds, 3 assists at 1 steal mula sa bench para tulungan ang mga veteranong players na sina Justin Brownlee, Stephen Holt, Troy Rosario at Scottie Thompson sa kanilang 94-87 panalo. Ipinagpaubayan na lang ni Abarientos sa mga otoridad para imbestigahan ang nangyari kung saan sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na nakikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation o NBI na hahawak sa kaso. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita ng PBA ang kanilang gintong logo para sa komemorasyon ng ika-50 anibersaryo ng Liga na gaganapin sa Abril 9. Sa pagpresenta, binigyan ng pugay ng Liga ang mga dati at kasalukuyang PBA stars na umukit ng basketball sa bansa at nagbigay ng daan para maging isa sa pinakamagaling na profesional na liga sa buong Asya. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang bagong logo ay gagamitin bilang patch sa mga uniforme ng mga players simula itong semifinals ng PBA Season 49 Commissioner's Cup. Bukod sa logo, magkakaroon din ng campus tour ang liga kung saan ang kasalukuyang players ay bibisitahin ang kanilang mga alma mater para tignan kung saan sila nagsimula bago sila pumasok sa liga. Ibinahagi din ni PBA Vice Chairman at Barangay Ginebra Governor Al Francis Chua na hihingi sila ng tulong sa organisasyon ng Rain or Shine para sa pag-aayos ng mga basketball court sa iba't ibang barangay sa bansa. Sinabi din ni Marshall na mangyayari ang PBA All-Star Weekend mula Mayo 2 hanggang 4 na gaganapin sa Davao del Norte kung saan ang mga player na nagmula sa rehiyon ng Mindanao ay lalahok sa pagdiriwang. Samantala, ang PBA Season 50 ay magbubukas sa Oktubre 5 kung saan pansamantala muna na magiging venue ang Smart Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang impresibong performance ni Kevin Kiambao kung saan pinangunahan niya muli ang Goyang Sono Sky Gunners sa 76-63 panalo laban sa Seoul Samsung Thunders sa Korean Basketball League o KBL. Mula sa kanyang 26 na puntos at 9 na rebound na performance sa 77-63 pagkatalo sa Thunders, pinangunahan ni Kiambao muli ang opensa ng Sky Gunners lalong-lalo na sa fourth quarter kung saan nakuha nila ang 70-52 abante para tuluyan ng kunin ang panalo. Nakapagrehistro ang two-time UAAP Most Valuable Player ng 17 puntos kasama pa ang 5 rebounds at 6 na assist habang nag-ambag sina Lee Jae-do at DJ Burns ng 14 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod para sa Goyang.
Ito na din ang ikalimang sunod-sunod na double-digit scoring ni Kiambao sa loob ng 6 na paglalaro sa koponan simula nang bumalik ang dating Lasal Star mula sa kanyang injury noong Enero 28. Pinangunahan naman ni Kofi Cockburn ang scoring department para sa Seoul pagkaraang magtapos ng may 18 puntos at 9 na rebounds habang nagdagdag si Lee Jung-hyun ng 14 na puntos, 9 na rebounds at 5 assists. Dahil sa panalo, tabla sa ika-9 na pwesto ang Sky Gunners at Thunders kung saan kapwa silang may 12-25 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.